abono mga ka-agri. Yan lang. Unang pakain sa ating sibuyas. Magandang umaga mga ka-agri. Welcome to my channel na naman. Tapos ngayong umaga magbabahagi tayo mga ka-agri ng isang makabuluhang vlog. Ayan. Na pwede na magagamit natin, pwede nating pakinabangan. Ang ibabahagi natin ngayon mga ka-agri ay yung tungkol sa pag-aabono. Bali, eto mga ka-agri ay fertilization guide first na abono, first application. Sa first application mga ka-agri, pwede nyo itong gayahin. Kahit anong gulay mga ka-agri, pwede kayong gumaya ng first fertilization guide. Pero sa pangalawa, pangatlo, hindi na po pwede kasi nga bumubulas na yung halaman natin. Hindi na natin pwedeng gayahin yon. Depende na yon sa bulas ng halaman natin, yung fertilization guide na yun. So ngayon mga ka-agri, eto, dahil nandito muna tayo sa first fertilization guide ng sibuyas, kung paano nga ba talaga abonohan etong sibuyas. Ano ba yung mga step o yung kailangan mong gawin bago ka mag-abono ng sibuyas, saka kung ilang araw ba, ayan, ganyan. Maraming mga katanungan yung mga ka-agri natin na lalo na yung gustong magsibuyas pa lang o yung hindi pa nakaka-experience sa sibuyas. Ayan, maraming katanungan yung mga yan kung paano ba talaga mag-alaga ng sibuyas. Ayan. Siguro ang ilalagay kong title dito mga ka-agri ay kung paano mag-abono ng sibuyas first, tapos ilalagay ko rin first fertilization para naman may guide kayo mga ka-agri. So ayan, tara libutin natin. Ito yung sibuyas natin mga ka-agri, oh. Ayan, ang sibuyas natin mga ka-agri ay 12 days after transplanting, kasi tinanim to ng 9. Sa 9 ako bumilang mga ka-agri, kaya ngayon January 22, 2026. So tinanim ito nung January 9, 2026. So kuwan na siya, bali 12 days na siya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bali 13 days mga ka-agri. Sorry. Bali 13 days na siya. Ayan. 13 days after transplanting. Ayan. Ganyan na itsura niya. Nakatayo na yan. Ito mga ka-agri, sa 4 days pa lang o 5 days ganyan, tatayo na talaga yan. So ayan mga ka-agri. Ayan. Tatalakayin na natin kung ano nga ba o kung paano nga ba talaga mag-abono ng sibuyas. Sa pag-abono ng sibuyas mga ka-agri, mag-aabono kayo sa petsa na simula pagkatanim mga ka-agri, pagkatundos ng tong sibuyas ninyo. Ayan, simula pagtanim yung araw na yon, so bibilang kayo ng 10 days hanggang 15 days. Pinakamatagal na dapat yung 15 days, hindi na kayo dapat lumampas kasi mahuhuli na kayo sa bulas mga ka-agri. Kailangan 10 days hanggang 15 days. Ayan, hindi kayo pwedeng bumaba ng 10 days, hindi naman kayo pwedeng lumampas ng 15 days after transplanting mga ka-agri. Tatandaan nyo yan. So pwede kayo mag-abono 10 days, 11 days, 12 days, 13 days, 14 days hanggang 15 days. Hindi na po pwede mga ka-agri yung 16 days. So huli na kayo sa bulas. Kahit isang araw lang yan, ang bilis bumulas ng sibuyas natin. Kaya kailangan abonohan nyo na. Malaking bagay yung isang araw mga ka-agri. So ganito mga ka-agri, bakit may pagitan na ganon? Kasi nga mga ka-agri, kapag katundos ng simula pagtanim ng halaman ninyo, ito papaliwanag natin mabuti mga ka-agri. Halimbawa, pagtanim ng halaman ninyo, ayan, ganyan. Halimbawa, naigayak nyo na yan, tinanim na. Yung araw na yon, yung araw na pagkatanim na yon, di isang araw na, patutubigan nyo siya. Unang tubig mga ka-agri yon, pagkatanim. Susundan nyo kaagad ng tubig. May guide ako dyan, yung unang may vlog ako dyan tungkol dun sa pag-transplanting ng sibuyas. So, patutubigan nyo siya.
Pagka natubigan nyo siya, hihintayin nyo ngayon na matuyo yung lupa. Kadalasan dyan mga ka-agri, pagka medyo buhanginan yung lugar ninyo, 4 days nagpapatubig na naman. Kadalasan tuyo na yan sa 4 days. Minsan naman 5 days pag hindi masyadong mabuhangin. Pag malupa naman 6 days. Yan. Pag medyo malupa lang, minsan basta 4 days hanggang 7 days. Ganyan yung pagitan ng kuwan natin hanggang sa mas malupa. 4 days mabuhangin hanggang 7 days malupa na siya. Parang pataas siya, ganyan. Hanggang nagiging malupa yung lugar ninyo, yung taniman ninyo, mas tumataas yung araw ng bago siya matuyo. So ngayon depende naman yan sa pagkatuyo ng lupa ninyo. Kapag kabasa, syempre huwag niyong patutubigan. Mahaba naman yung 5 days na pagitan ninyo o 6 days. So yun nga, pagka patutubigan din ninyo unang tubig. So siguro halimbawa na lang natin mga ka-agri, itong sa akin. Itong sa akin kasi mabuhangin 4 days kuwan na siya, tuyo na. So ikalawa no, pagkaraan ng 4 days patutubigan ko siya. So ibibilang ulit ako ng 4 days mga ka-agri. Siyempre 8 days na siya. 8 days patutubigan ulit natin siya. Ayan, patutubigan na naman natin siya sa 8 days. So 8 days pa lang, may 2 araw pa para abonohan na, bago natin siya abonohan sana. Ang kwan nga doon mga ka-agri, 4 days bago matuyo yung lupa. Bibilang ka ulit ng 4 days, magtutubig ka ulit ngayon. So sa 12 days, sa ika-12 days, doon ka na sasabay ng ano tawag dito, ng abono. Sa ika-12 days, tandaan nyo mga ka-agri, ang abono 10 to 15 days dapat nag-aabono na kayo. Pagkatapos tubigan nyo ng tubigan pag yung tubig ninyo tumapat ng 10, 11, 12, 13, 14 at 15. Yung panahon na yon aabonohan nyo siya. Pag tumapat siya ng 10 days, halimbawa natuyo yung ibabaw, tumapat siya ng 15 days ay ng 10 days, patabaan niya na, abonohan nyo na. Pag tumapat siya ng 11 days, abonohan nyo. Pag tumapat siya ng 12 days, abonohan nyo. Samahan nyo siya ng abono kung saan kayo tatapat dyan sa lugar na yan, sa may petsa na yan, sa may araw, kung kailan kayo, kumbaga abonohan nyo pag tumapat kayo doon sa may 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan. Tatapat kayo dyan mga ka-agri. Hindi po pwedeng hindi kayo tatapat dyan kahit nagano pa kalupa yung lugar ninyo. Maliban na lang siguro kapag makulimlim dyan sa lugar niyo, kung hindi naman umuulan. Eto mga ka-agri, itong sa akin umabot siya ng 13 days. 4 days after transplanting, nagpatubig. 8 days after transplanting, nagpatubig ulit ako. Bakit umabot ng 13 days? May 5 araw na. Ibig sabihin mga ka-agri, ang nangyari kasi dito makulimlim, hindi natuyo kaagad yung lupa. Kaya nga sabi ko sa inyo, hintayin nyo na medyo matuyo yung ibabaw bago kayo mag-abono o bago kayo magpatubig. So yun, tumapat siya ng 13 days, kaya naman sa 13 days ako nag-abono. So kung hindi pa tuyo ng 13 days, umabot pa siya ng 14 days, sa 14 days ako mag-abono. Pag hindi pa tuyo ng 14 days at makulimlim pa rin, umabot ng 15 days, sa 15 days ako mag-aabono. So pagka makulimlim talaga, basta wag tayo mag-aabono mga ka-agri na umuulan. Tatandaan niya. Pag umuulan, huwag kayo mag-aabono. Maliban lang pag umuulan sa hapon, tapos tuyo naman natutuyo kaagad yung lupa ninyo. Ganyan na ito. Yan. Pwede nyo abunuhan pagka ganyan katuyo yung lupa nyo. Tapos patutubigan ninyo. Sabayan nyo lang. Mamaya papakita ko mga ka-agri kung paano ginagawa yon. So ayan. Yun yung guide natin sa pag-aabono. Guide yun sa pag-aabono mga ka-agri kung ilang araw. Ngayon naman, bago tayo mag-abono, meron pa tayong ginagawa. So ang nangyayari niyan mga ka-agri, pag itinanim natin yung etong kwan na to, pag tinanim natin tong sibuyas, ayan, pagkatanim, ang mangyayari dyan, pag tinubigan natin yan, kasi pagkatanim yan, tutubigan yan hindi po pwedeng hindi nyo tubigan yan pagkatundos dyan. Kasi pagka tinanim yan, tas hindi nyo tinubigan, mamamatay yan, malalanta. So kailangan tubigan nyo siya para magsarado. Kumbaga itong puno niya,
masisiksik kasi yan. So pagkatubig ninyo, meron diyang tutubo na damo na maliliit. After 4 days, makikita nyo na yan mga ka-agri, makikita nyo na yung damo. 3 to 4 days, makikita nyo na yung damo. Ang gagawin nyo mga ka-agri, mag-spray kayo ngayon ng Gold saka yung Select. Ayan, itong Gold saka Select. Pwede rin Gold saka one side, basta kung ano yung available dyan sa inyo, parehas yan. Pwede rin naman yung Gold at saka yung yung Cleto D mga ka-agri. Pwede naman yung Rangkada, Cleto D. Dalawa yung magkakapares dapat. Isang pang broadleaves, saka isang yung pang mahaba yung dahon. Yan. Mayroong matitigas, yung may buko-buko siya. Katulad ng Paragis, yan. Yung kasing Paragis, hindi kayang patayin ng Gold yan. Kaya naman dalawa lagi yung ini-spray ninyo. So, pagka tubig ninyo, kailangan maliliit pa. Isa hanggang 2 dahon. Yung isang dahon, pwede pang isprayan. Yung ikalawang dahon, pero wag nyo nang gawing 3 dahil hindi na mapapatayan ng Gold saka ng Select o yung one side. Wala na, hindi na kayang patayin yan. Kailangan yung, kung maaari nga mga ka-agri, yung palabas pa lang siya dun sa buto, yung bitak na siya tapos may ugat siya, ganun. Yun, mapapatay yun. Kung hindi, may dahon lang siyang isa. Yun ang kasarapan mga ka-agri na patayin ng Gold saka Select. So yun, pagkatubig, 3 to 4 days, spray kayo ng pandamo. Meron at meron na yung damo. Hindi nyo pwedeng sabihin na wala namang kayong nakikita. Meron at meron yan mga ka-agri, hindi nyo lang yan napapansin. Meron yan maliliit, akala mo lang lumot. So pagka-spray ninyo, so mas maganda mga ka-agri kapag ka nag-spray kayo, yung tubig na kayo bukas, sprayhan nyo na ngayon. Ngayong maga hanggang hapon, yan, pwede yan. Sa maghapon na yun, dapat may sprayhan nyo, tapos bukas patutubigan ninyo para nasa ganun malusaw yung damo. Ayan o, katulad nyan o, tingnan nyo, halos walang damo mga ka-agri. Yan, malulusaw talaga yan sa may Gold saka Select. Kung hindi naman yung Gold saka yung one side yan. Sa dosage naman, i-kuhan nyo na lang, igagawa na lang ako ng video kung ano yung, kung gusto nyo bang malaman yung, kung hindi nyo kabisado yung dosage. So ayun nga, mag-spray kayo ng Gold saka Select. Pagka medyo matagal mga ka-agri yung basa ng lupa ninyo, umabot siya ng isang tubig lang kayo. Halimbawa, pinatubigan nyo pagkatanim, tapos tinubigan nyo ulit nung mga na siya, mga 5 days, ganyan. 5 days nagtubig kayo. So sa 10 days, sigurado 5 araw, kung 5 araw ang pagitan ng tubig ninyo, sa 10 days mag-aabono na kayo. So sa may 9 days pa lang, mag-i-spray na kayo ngayon ng Gold saka Select. Para na sa ganun, bago kayo mag-abono, pagka kuhan nyo yan, pagka tubig nyo, tapos inabunuhan, malulusaw yung damo dyan, wala yung magiging damo. Ganun. Basta bago kayo magpatubig, mas maganda ang tama ng Gold saka yung Select para siguradong kusapin na. Yan. Yun lang yung ginagawa mga ka-agri. Mag-i-spray muna kayo ng Gold saka Select bago kayo mag-abono. Yan. 2 beses okay lang mga ka-agri, basta may pagitan siya na 4 to 5 days, ganyan. Basta bago kayo depende, basta bago kayo mag-abono. Hindi pa maselan yan mga ka-agri yung sibuyas, kahit na isprehan nyo ng isprehan ng Gold saka yung Select, saka yung Gold o yung Gold at one side, yan. Hindi pa yan maselan, hindi pa maselan tong sibuyas basta hindi pa kayo nakakapag-abono. Yan. Tatamaan siguro ng konti yung sibuyas, yan, pero hindi siya mamamatay. Ang importante diyan, mamatay yung damo. Kasi yung damo talaga ang sisira diyan. Tamaan man yang sibuyas na yan, mabubuhay at mabubuhay yan. Aangat pa rin yan. Ganoon. Kaya kailangan mga ka-agri, i-control nyo. Yung damo ang pinaka-importante. Kailangan nyo makontrol. Di baling madelay kayo mga ka-agri sa may abono, wag lang madidelay sa pandamo. Kasi pagka pandamo ang na-delay ninyo, dadamuhin yan lahat. Wala kayong pakikinabangan yan. Pag dinamo yan, hindi yan maglalaman kasi alam nyo na, magiging crowded siya. Yan. So sana may mga ka-agri. Ito nga palang sibuyas mga ka-agri. Magandang itanim to sa may tag-araw. Kaya nga itinuturo ko to mga ka-agri. Hindi lang sili ang tinuturo ko sa inyo. Hindi lang sili, hindi lang
kung ano-anong gulay. Pati itong sibuyas mga ka-agri, maganda din yung pagkakitaan dito. Subukan ninyo mga ka-agri, sumubok kayo sa sibuyas sa may onion farming. Maganda mga ka-agri, magandang pagkakitaan ito. Kaya nga may mga guide tayo sa may YouTube. Pwede rin naman pag may nagsisibuyas na dyan sa lugar niyo, pwede kayo magpaturo mga ka-agri. Hindi naman siguro nila kayo pagdadamutan dyan. Kung hindi naman, mag-comment na lang kayo dito mga ka-agri. Yan. Mag-ship kayo mga ka-agri sa may pagtagaraw na. Mag-ship kayo sa may onion farming, sibuyas farming. Ayan. Maganda to mga ka-agri. Hindi lang, alam natin kumikita talaga siya. Ayan, pinaandar na ng kasama natin. Yung tubig naman na yan, aakyat doon yan. Siyempre kung saan yung mataas mga ka-agri, doon yung magiging bugahan ninyo. Alam nga naman, andito yung bugahan. E paano nga aakyat yung tubig natin papunta ron, ipataas yan. So kung saan mataas, doon yung bugahan na yun, doon sa may lugar na yun. Doon sa may, ayun, dito sa may dulo ng daliri ko na yun. Doon yung bugahan namin. Ando kasi mataas eh. Paano maganda yung magiging kan. Ay, nagkamali. Meron pa nga pala akong ituturo mga ka-agri kung ano ba yung iaabono natin. Ito, nilagay na lang namin sa sako mga ka-agri na ganito. Pero ito, sa 1,500 mga ka-agri, ito 1,500 lang to na una namin na to. Sa 1,500 na to, ang iaabono lang dito, ang kasama nito ay kalahating bulto o kalahating kaban, 25 kilos na 1620 para yung puno niya tumaba, tapos yung ugat niya tumapal. Yun, para yung 1620 para doon. Yung urea naman para bumulas, magdadahon siya para tumaas siya kagad. Meron siyang urea na 15 kilos. Mixing yun mga ka-agri, first fertilization guide sa may 1,500 square meter na area na sibuyas. Unang abono yun mga ka-agri, 15 kilos na urea, tapos 35 kilos na triple 14 o yung atlas na triple 14. Pwede square, pwede rin naman yung 16 triple 16 ng Yara. Yan, 35 kilos yun. Ayan. So tatandaan nyo mga ka-agri, kalahating bulto, pwede nyo gayahin to, kalahating bulto, 25 kilos na 1620, 15 kilos na urea. Huwag nyo lalakasan yung urea mga ka-agri, dahil pagka ang panahon malamig, magkukan yan, pipilipit yan. Kailangan hinahinay lang kayo sa urea. 15% ng urea ay 15 kilos ng urea, 35 kilos ng 6 triple 14. Ayan, kahit anong triple 14, pwede triple 16, pwede rin triple 17. Nasa inyo yan mga ka-agri, basta triple. So ayan, mag-aabono na tayo mga ka-agri. Kukuha ako ng timba doon. Ipapakita ko naman sa inyo mga ka-agri kung paano tayo magsabog. Ayan mga ka-agri, pinapatubigan na natin. Ito, nasabugan ko na, sinampulan ko na yan. Ay, napatabaan ko na, ako pala. Sinabugan ko na yan ng abono. Ayan o, ganyan o. Ito, dito tayo sa malinaw. Ayan, ganyan lang siya kakapal. Ayan o. Alam nyo mga ka-agri, yung nagsasabog kayo ng palay, kung nagsasabog man kayo ng palay, ganun lang. Ganun lang siya kakapal. Basta pagkasahin nyo yung abono na sinabi ko kanina, dun sa 1,500 o sa area ninyo. Sa 1,500 na area. Kung higit doon, di times nyo na lang mga ka-agri. Okay na. Video mo nga ako. Ayan. I-video mo nga ako. Ayan. Ganyan o. Naka-on yan. Naka-on. Dito ka. Dito lang mga ka-agri, mga abono. Ayan. Dito lang. Para na kayo nagsasabog ng pala. Basta pagkasyahin nyo mga ka-agri yung abono ninyo sa may area ninyo, kung saan yung pinalo ninyong abono, pagkasyahin nyo lang. Ganyan lang sa mag-abono. Dapat mga ka-agri, bago bumaba yung tubig, inaabunuhan nyo siya. Hagisan nyo na para pagbaba ng tubig, andyan na yung banda niya, maglusaw. So yan lang mga ka-agri, madali lang naman, hindi naman ganun kaselan yung mag-abono ng, huwag lang tumpok-tumpok. Kalikot.
Opo. Ano nangyari? Ayan, wag lang siyang tumpok-tumpok mga ka-agri. Tapos kada patubig nyo, syempre tatanggalan nyo siya ng muta. Ayun o, may mga pa isa-isang muta kasi siya. Ayun o. Yung muta na yan mga ka-agri, sobrang perwisyo yan sa magsisibuyas. Uy, ba't yun ang pinatubigan mong pagkalawa? Ito, dapat dito. Sige, isunod mo na kaagad. Pagkayari niya, nandyan na yan eh. Ayan mga ka-agri. Nagkamali, doon niya pinatubigan sa may pangalawa na yon. Dapat dito. Tapat-tapat yan eh. Ayun o, yung kanyan, tapat-tapat yan. Dapat dyan sa kabila. Natin bukan bukas ng mga walang tanim dyan. O, kung mayroong namatay dyan, hulipan natin para maganda, mas maganda siyang tignan. Ito yung kasama natin mga ka-agri si... Ano to? Anong vlog mo? Kapatas. Kapatas vlog. Pero sa may kwan siya mga ka-agri sa may Facebook. Wala siya sa YouTube. Tignan nyo mga ka-agri oh, sobrang maganda siya. Maganda na talaga. Pagkatuyong ganyan, hindi nyo pa kasi siya makikita. Halos hindi siya makita oh. Pero pag natubigan, makikita nyo na kasi yung sibuyas. Makapal yung sibuyas natin mga ka-agri. Maganda yung itsura niya. Oh, ayan oh. Kahapon mga ka-agri, nisperan ko to ng goal. Saka yung select. Tumatagas. Tapos maglalagay kayo mga ka-agri nga pala, sa mga hindi pa marunong talaga, maglalagay kayo ng sandbag. Ito. Yan, yung sandbag na yan. Para pagka inililipat ninyo, hindi kayo nahirapan. Kasi pagpapalapalahin yan, mauubos yung lupa dito sa sibuya, sa may paligid ninyo. Tapos yung mga nilalagay nyo dyan, pag binubuksan yan, malalablaban yan yung mga tira-tira na putik. May aagos dito sa may sa bungad na yan. Halimbawa, wala siyang sandbag, ganyan, walang ganyan. Yung pag binuksan nyo yan, magkakaroon kasi yan ng may tubig na aagos na kaagad, maagos yung ibang putik dyan, lupa. So magkakaroon, matatabunan yung nasa bungad. Kaya kailangan, meron kayong sandbag, ganyan oh. Ayan, yung mga sandbag na kung tawagin. Para siya yung pangsasara ninyo. Tandaan nyo mga ka-agri, yung mga, lalo na sa mga hindi pa marunong sa may sibuyas, tandaan nyo yung sinasabi ko kung gusto nyo talagang matuto. Pwede nyo namang balik-balikan. Ibalik nyo yung video kung may hindi kayo naintindihan. Ayan, pwede nyo naman ibalik yan eh. Hindi naman bawal yan, hindi kayo makukulong dyan. Hindi bawal na ibalik-balik. Kung talagang gusto nyong matuto o interesado kayo sa onion farming, pwede nyo ibalik-balik yan kasi doon kayo matututo. Para mas maunawaan ninyo kung ano man yung talaga, kung ano pa talaga yung sinasabi ko. Kaysa naman, ayan, nagbukang kayo tapos hindi naman pala nauunawaan, ganyan. O, di magpe-failed kayo. Kailangan mga ka-agri, aralin yung mabuti. Ulit-ulitin niyo kung hindi man kayo manood sa akin, panoorin niyo sa ibang vlogger. Basta importante sa akin mga ka-agri, matuto kayo, yun ang importante. Ayan, susuot natin dito. Hindi ko sinasabi na sa akin lang kayo manood, pero willing naman akong turuan kayo. Kasi ako minsan mga ka-agri, nagtatanong din ako yung magagaling na rito talaga, yung matagal na. Lalo na mas matanda na sa akin na nagsisibuyas. Kailangan may mga pagkakataon pa rin na magtatanong ka. Pero syempre, pag-aaralan mo rin kasi, mag-aaral ka na mag-aaral. Ayan, may mga bagay kasi na hindi mo pa may experience, hindi katulad sa mga matatagal na, marami na silang may experience kasi yun mga yun. Kaya syempre, magtatanong ka pa rin. Ayan. Kung meron ako hindi pa na experience tapos nangyari sa akin, tinatanong ko, hindi pwede yung ano tawag dito, yung magpa-farming ka kasi business to eh. Tapos magagaling-galingan ka. Wala mga ka-agri. Magpe-failed ka pagka ganun. Pride yun. Dito sa may farming, hindi po pwede ang ma-pride. Pag ma-pride ka rito at hindi ka nagtanong-tanong, iniisip mo na kaya mo, failed ka. Wala. Malulugi ka. Kailangan marunong kang ano tawag dito, marunong ka magtanong kapag ka hindi mo alam. Saka tanggapin mo kung hindi mo man kaya, hindi mo man alam, tanggapin mo yon. Kasi pera mo yung
nakasalalay dito. Kung may financer ka man, gastos, pagod mo yung nakasalalay dito. Hindi yun kayang isalba ng pride mo. Yan. Kailangan talaga kuwan tayo. Tanungin mo kung ano man yung kailangan mo dito sa farming. Yan. So ayan, ang ganda talaga mga ka-agri. Ayan, oh. Maganda tong sibuyas na to. Oo, sige, hindi pa naman kuwan. Basta mga ka-agri, pagka natubigan na, pag naisaran ganyan, sundan nyo na kaagad ng abono. Basta naisaran na. Wag naman yung umaagos pang ganyan mga ka-agri. Kawawa naman yung nasa bunga, daano din yung abono nila, yung wala silang pagkain. Kumbaga tinangay ng aso, parang ganun. Parang ganun mga ka-agri. Binigyan mo ng pagkain, tinangay ng aso, so walang pagkain. Ganun. So yun mga ka-agri, marami naman siguro kung naibahagi ngayon. Ayan. Sana mga ka-agri may napulot kayong ideya. At kung nagustuhan nyo mga ka-agri itong video ko, paki-like naman mga ka-agri, tapos paki-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Paki-share na lang mga ka-agri kung hindi naman kawalan sa ating oras. Paki-share naman mga ka-agri. Ayan, so ayun mga ka-agri, maraming salamat. Napopokus na muna ako sa pag-abono. Back to you guys.